Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating worship service. Sige po, I invite everyone na tumayo. And let's clap for the name of the Lord. Pwede bang batiin mo lang isang magandang good morning? Ang iyong katabi, good morning po. At before po tayo mag-start, ay tayo po munang mag-pray. Come on, let's pray. Father, we thank you for this morning na kami po makapag-church. Thank you, Father God, sa biyayang ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong makapal na presensya at ikaw po, Lord God, ang manguna sa umagang ito. Teach us, Lord God, today and we pray na kayo po ay mabless. Lord, we honor you, we praise you in Jesus' name. Amen! Come on, let's worship our God. And let's wait upon the Lord.
magsiyo. Praise God. Praise God. Praise God. Ayan, palakpakan po natin si Jesus. Yung the best pong palakpak para kay Lord. Come on. Wow. Okay, kumusta po tayo? Pabuti ng pabuti. Paayos ng paayos. Paganda ng paganda, papogi ng papogi. Payaman ng payaman. Pabanal ng pabanal. At tayo po ay padami ng padami. Amen. Okay, sige po, makakaupo na po tayo. Sino po ang excited sa gagawin ni Lord today? Ay, ako sobrang excited ako. Gusto kong makita ang reaksyon o ang itsura ng mga excited. So, uulitin ko yung tanong. Sino po ang mga excited sa gagawin ni Lord today? Oh. Okay. Excited na ho ako, kaya hindi ko na papakatagalan ito. Ang title po ng i-share ko sa inyo ay Dream Big Again. Gusto po ng Diyos na mangarap ka. At gusto niyang lakihan mo ang pangarap mo. Ayaw ng Diyos na ang iyong papangarapin ay hindi bagay sa laki ng Diyos na hinihingaan mo. So if your God whom you're serving is a big God, marapat lamang na mangarap ka ng malaki. Sabi ko, dream big. Ang problema ng Kristiyano, nung nalamang siya'y palangit, nung nalamang siya'y palangit na, ayaw ng mangarap ng malaki dahil hindi din naman daw madadala sa langit. Ang problema ng Kristiyano nung nalamang siya'y palangit na, ayaw ng mangarap ng malaki kasi iiwan din naman daw. Pero ito'y madalas ko itinatanong at muli itatanong ko sa inyo, sinong gustong pumunta ng langit, taas ang kamay. Sinong gustong pumunta ng ngayaon? Lahat tayo gustong pumunta ng langit, pero kung luluobin ng Panginoon, ay wag naman muna na ngayon. At wag kahit sa banda-bandari, ay wag din muna. Anong punto ko? Eh kung tayo ho ay mag-i-stay pa rito, at tapos tayo ho'y regular lamang, paano natin magagawa ang mga ipinapagawa ng Diyos sa atin? Are you there? Biling-bilin ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo, and you will be my witnesses in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Kayo ay aking mga magiging saksi. Kayo ang magpapakilala sa lahat ng tao kung sino ako. Sabi ni Jesus. At alam naman natin ang buhay dito sa mundo. Kaunting kibot, gastos. Sino naniniwala daw? Wow! Wala kang ang ginagawa, tumataas ang kuryente. Oh, diba? Natulog ka nga kagabi, pag gising mo, mas mahal na uli ang bilihin eh. Kaya hinihingi ng Panginoon, Kristiyano, na lakihan mo ang pananaw mo. At magsisimula yan kapag may malaki kang tinitingnan, hinahangad, pinapangarap sa buhay.
Yung iba naman, may malaking pangarap. Kaya lang, it's either namatay na o naghihingalo pa lang. Dati, ganito gusto kong maging doktor. Kaya lang, nung dumaan na sa mga hamon ng buhay at napagtanto ang katotohanan sa buhay, ang sabi, ay magpapaturo na lang ako sa mamay kung paano magtapal at mambulong. Or, gusto pa rin namang maging doktor, pero may kadugtong ng garine. Kung loloobin ng Panginoon, akala mo napaka-Kristiyanong pakinggan. Ba't naman hindi gugustuhin ng Diyos? Ikaganda noon. Diba? Pastor, ang gusto ko po kasi talaga mangyari sa buhay ko kung ano yung perfect will ni Lord para sa akin. Lahat naman tayo gusto yun na mangyari Diba? Pero ano nga uli ang binanggit ko patungkol sa perfect will? You can be a doctor. You can be a policeman or woman. And at the same time, you can be anything or any career na meron dito sa mundo. Pwede kang maging kahit anong karir. Pero lahat yon nakapaloob pa rin sa perfect will ni Lord sa iyo. Paano nangyari yun, Pastor, na kahit ako'y maging karpintero, barbero, bumbero, ano pa ba yung mga aro? Anong araro? Anong parmero? Ano ba? Tubero? Ako ay nasa perfect will pa rin ni Lord. Yes! You can be inside the perfect will of the Lord. Ano man ang maging karir mo, ano man ang maging takbo ng buhay mo, maging negosyante ka man o empleyado, as long as nakakamukha mo si Kristo. Do you still remember that? Yun ang perfect will ni Lord. Kasi, lagi nating tatandaan, ang madadala natin sa langit, aside from our relationships, ay yung ating character. Sabihin mo nga, character. Kaya yung karakter na yan, aayusin niya ng aayusin ng Panginoon hanggang pwede na yan sa langit. Kaya sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kumusta ang ugali? Pwede na sa langit yan. At yan ang madadala mo sa langit. So it doesn't matter to God kung anong karir mo. Ang mahalaga, yung perfect will niya sa'yo at yun yung makamukha mo si Jesus, yun ang nangyari sa buhay mo. Okay? Nagets natin? So, kahit pa ikaw ay maging doktor o konduktor, kung nakamukha mo naman si Kristo, nakaugali mo siya, nasa will ka ni Lord. Naintindihan niya? Oo. Pero kahit pa ikaw ay maging billionaire, kung hindi ka naman nakaugali ni Jesus, wala ka sa will niya. Okay? Babalansihin ko naman. Kasi, nung narinig to ng mga Kristiyano, ang sabi ng mga Kristiyano, siya ay okay naman pala kahit regular lang, basta kamukha si Jesus. Okay naman pala na regular lang, may sapat, sakto, hindi nagkukulang, kahit papano nakakatulong kaunti. As long as nakakamukha ko si Jesus, nasa perfect will ako ni Lord. Pero ilang linggo na po nating pinag-uusapan, kung napapansin ninyo, binubuksan ng Panginoon ng ating mga kaisipan, ang gusto ni Lord, ikaw ay umunlad, ikaw ay maging abundant, ikaw ay sumagana sa bawat mabubuting bagay para ikaw ay hindi kaunti lang ang tulong, kundi sumagana. Everybody say sumagana. Sa bawat mabubuting gawa. Yun ang will ni Lord for us. Are you there? Kasarap naman sa puso, nakakatulong ka, merong nagpapalimos, nabigyan mo ng 20. Tapos merong na humingi ng tulong at may kesyo may sakit daw ang mahal sa buhay, nabigyan mo 50. Alin ang mas masarap? Yung nakapagbigay ka ng 50 sa nahingi ng tulong pampa-ospital, o ikaw na mismo ang nagsabi, nasa angga at ako nang bahala sa buong pang-ospital niyan? Alin ang mas masarap? Diba? Ang tinatanong ko, ikaw na tutulong, hindi ko sinasabing ikaw yung tutulungan.
Isang mali pa at pangit na mindset ng mga Pilipino, laging gusto tayong tutulungan. Okay. So, the Lord wants us to dream big again. Yung mga gustong mag-artista dati, bubuhayin ni Lord yung iyong dream na yan. Taas nga kamay nung gustong maging artista. Hindi ho masama yun. Wala na. Namatay na ang pangarap. Dati excited ka. Magnegosyo, magministry, mag-aral uli. O kaya naman, pag mga 30 mahigit o 40 na, excited ka nung bumuo ng sariling pamilya, pero para bagang, 40 na. Matagal na akong nakalako, hindi pa nabibinta. Matagal nang nakasabit, nakukupas na ang balat ng piwe. Dahil sa disappointments, namamatay na yung pangarap. Dahil sa edad, sa failure, o sa dami na ng no, na na-encounter sa buhay na re. Kaya unti-unti nang namatay ang pangarap. At sa Bible po, merong ganyan. And her name is Sarah. Wala na. Minsan nangarap na magkaroon ng kumpletong pamilya, kaya nag-asawa, napaibig, kapugi naman na pangasawa ang pangalay Abram. Pero lumipas na ang kagandahan ni Sarah, lumipas na rin ang kapugihan at tikas ni Abraham, pero wala pa rin silang anak. Kaya yung pangarap na para bagang napaka-imposible na namatay na sa puso ni Sarah. Pero ngayon pong umaga, sa biyaya ng Panginoon, kung paanong muling binuhay ng Diyos itong big dream ni Sarah, ako po'y naniniwalang bubuhayin din ng Diyos ang mga big dreams na natutulog o baka namatay na sa ating mga puso. So once again, sa biyaya po ng Panginoon, pag-usapan po natin ito, pinamagatan ko pong Dream Big Again. Pwede bang palakpakan muna natin si Lord? Let's pray. Father, we are so excited because you are the way maker, the miracle worker. Lord, buhayin niyo pong muli ang aming mga pangarap at lakihan niyo po ito sa amin. Hinihiling po namin, Lord, mangusap po kayong malaya sa aming kalagitnaan. Forgive us sa aming mga kasalanan, and thank you for the grace of forgiveness. Cleanse, sanctify us with your blood. Enable us, O Lord, na maunawaan ng iyong mga salita. I am declaring your victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. Lahat ng plano, pakana at gawa ng kaaway upang kami i-distract, upang kami nakawa ng joy, ng word, tiwinawasak at winawalang bisa kung nasa kalagitnaan namin sa buhay ng bawat isa in Jesus' name. And Lord, hayaan niyo po, ma-reveal ng clear sa aming lahat, you want us to dream big dreams again. Thank you, Lord. We dedicate to you this Sunday service. Be blessed, O God. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. The best na palakpak para kay Jesus. Okay. Imagine niyo po si Sarah, 90 years old. Taas ang kamay ng 80 na rin Wala pa. Di man lang tayo bumalikat din kay Sarah. 90 years old. Ang tanong, menopause na? Matagal na. Sabi, ay magkakaanak pa? Imposible na. Pero ang Diyos po ay hindi limitado ng biology. Hindi po limitado ang Diyos ng kalendaryo. Hindi po siya limitado ng anumang research or statistics. Kapag may promise ang Diyos, may power po siyang tuparin iyon.
Sabihin mo nga sa iyong katabi, pag may promise si Lord sa iyo, may power siyang tuparin yun sa buhay mo. And from this story, kukuha po tayo ng mga aral. Ano ba ang nangyari nung time na iyon? By the way, lilinawin ko lamang po, ang ating po pinag-uusapan ay si Sarai na naging Sarah, asawa po ni Abram na naging Abraham sa Bible. Hindi po ito si Sarah, ang munting prinsesa na nagbabalat ng patatas. Kasi baka malito kayo. Paano mga anak? Yung bata pa iyon, iba pa ho yun. Maliwanag ho ba? Lalo na sa mga batang 90s. Baka ho si Sarah, munting prinsesa ang inyong naisip. Ito po si Sarah ang baog. Matanda na. 90 years old. Ano nangyari? Pinangakuan po ng Panginoon si Abram. Ikaw ay magiging ama ng isang napakalaking nasyon. Ang magiging anak mo ay kasindami ng bituin sa langit at kasindami ng buhangin sa dalampasigan. Ang pagkakadami noon. Sino ho rito yung minsan na nainip nung gabi, tumingala sa langit at binilang na lang ang bituin? Sino ho rito na noong ikaw ay nabore, isinama ka sa outingan, nabore ka at nagsimula kang magbilang ng buhangin? Napakadami. At yun ang pangako ng Panginoon kay Abraham. At hindi nila yun masakyan nung una sapagkat maiedad na sila. At baog pa si Sarai. So ano nangyari? Nangako ang Panginoon, manampalataya ka at mangyayari yon. Okay po. Dumaan ng mahabang panahon, wala pa rin nangyayari. Hanggang may bumisita sa mag-asawa. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, may bumisita. Kinuha ng Panginoon ang anyo ng tao. Akala mo yung mga tao lang ang bisita that time, but it is God. It was God. At kinausap ang mag-asawa. Actually, it's Abram. Kasi by that time, si Sarai po ay nakatago sa tent at may mga ginagawang errands. Siguro nagpe-prepare ng kape. Hindi ko alam. At sinabi po ng isa sa mga guests, and I believe it is the Lord, sabi niya, sa susunod kong pagbabalik, may anak na kayo ng iyong asawa. Narinig ho yun ni Sarah. Yan ho ang isang talent ng mga asawa. Kahit di mo nakikita at hindi mo nakakasama, lahat ng pinag-usapan nyo, naririnig nila. Ngayon, narinig ni Sarah. Again, reminder, wala si Sarah doon. Narinig ni Sarah at sa isip niya, so hindi man lang sinabi ha, sa isip lang. Sa isip niya, siya'y nagtawa. Siya'y napatawa sa sinabi. Ano ka daw sabi? Pagbalik ko sa susunod na taon o sa susunod na panahon, may anak na kayo. Sa isip ni Sarah, siya'y napatawa. At ang sabi niya, paano naman mangyayari? Yoy, maiedad na kami, baog pa ako. At ang aking kayang asawa, sabi sa Bible, ang aking kayang asawa ay maliligayahan pang tumabi sa akin. Alam niyo ang sabi ng Panginoon, Abram, bakit ang iyong asawa ay natatawa sa sinabi ko? Ang tindi. Wala si Sarah doon. Hindi naman binigkas ni Sarah ang mga salita, iniisip niya lang. Pero rinig ng Panginoon. Ang tindi talaga. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, rinig ni Lord lahat. Kaya wag kang laging kung ano-anong naiisip mo dyan sa katabi mo, naririnig ni Lord yon. Baka kasi iniisip mo, ari naman, laging basta sinabi ni pastor, sabihin, sabi rin ang sabi, bambaho naman ang hininga. At naiisip mo lang yon, di mo sinasabi, pero naririnig ni Lord. May nakikita ako rin, ni Garnin nang tumawa. Pasimple pa, pag hindi na tumatalab ang Mentos, kating ko. Okay. Sabi ni Lord, ay, ba't natatawa yung asawa mo? Sinasabi ko, sa pagbalik ko, may anak na kayo. Medyo nayamot Ganun may tatawanan mo. At doon po, iikot ang pag-uusapan natin ngayon. Are you ready?
Sinong excited na mabuhay uli ang iyong pangarap na malaki? Or, kung wala ay magkaroon ka ng malaking pangarap sa buhay? Anong dapat nating mga maunawaan dito? Coming from this story, number 1, you're not too young or too old to dream. Hindi ka batang-bata o hindi ka na napakatanda na para mangarap pa. Yung iba kasi garinay, ala, ako naman ho'y estudyante pa. Ako naman ho'y bata pa. Kagalingan nung bata pa ay nagsisimula na. Sabi naman nung isa, ako naku, aanhin ko pa naman yan. Wait lang. Naalala ko, may nagsabi ho sa akin, nakapanood ho ng ating live, ang pagkakabatanggin nyo ko daw. Sabi ko naman, normal lang yun eh. Hanggang ngayon na pagtanto ko nga, pag-aanhin ko, ano nga naman yung pag-aanhin? Hindi nga alam ng hindi batanggin nyo yun. Okay, so, if i-filter natin, ano pa nga ba ang gagawin ko sa napakadaming kayamanan? Matanda na ako. Ang pangit, parang ChatGPT. Anyway, yain na. Babawasan ko na lang ang pagiging batagin nyo. In Jesus' mighty and conquering name. Yan. Sabi na matatanda naman na, bakit naman ako'y masyado pang mangangarap? Para saan pa ba? Maedad naman na ako. Diba? Retired na ako. Senior na ako. Dual citizen na. Paano naging dual citizen? Filipino citizen saka senior citizen. Dual na. O, diba? Genesis 8:11. Abraham and Sarah were already very old. Sabihin mo nga, very old. Sa Tagalog po yay, matandang-matanda na. And Sarah was past the age of childbearing. Ibig sabihin, wala na. Hindi na magkakaanak daw. Lalampasan na yung edad na pwedeng magkaanak. Sabi po sa science, ilang taon garaw ho kaya pang manganak ng isang babae? Tulungan nyo nga ako. Sino nagsasabing 40? Pwede pa. 45. Pwede pa? 45? Pwede pa? Mahal, pwede pa. 48. Pwede pa? Madalang na. May nanganganak pagaho ng 50 pataas? 50. Meron pa. Talagang matindi yun. Yung mid-50 to late 50s, yung magsisenyor na. Meron pa? Kaya nakakatakot na rin at nakakagulat na yung kapag mukhang senior citizen tas buntis, tas nakapila sa pregnant, Lula, napapaano po kayo? Aba, utoy, magpapacheck up ako, kabuwanan ko na. Ano, Lula? Kabuwanan na buwanan? Kabuwanan. Ay, pang ilan nyo na yan, Lula? Baka may pangil na yan. Natatawa kayo, Imagine ninyo si Sarah. Kaya hindi po ninyo masisising si Sarah ay mapapatawa. Dahil kayo man din, ay kinukwentuhan pa lang, natatawa na. Maaaring matanda na si Sarah, pero hindi ang pangako ng Panginoon. Sabi ko nga riyan, dreams may grow old, but God's promises never expire. Sinong naniniwala, tumatanda ang tao, pero hindi ang pangako ng Diyos. Ang prayer ko, masambot mo ito.
Lalo na kung ikaw ay hindi na bata. Ayaw kong tawagin ng mga taga JA1 San Joseng matanda eh. Ang tawag ko sa inyo ay hindi na masyadong bata. Okay? Anong bata-bataan? Iba pa yun. Minsan kasi feeling natin, Lord, late na, matanda na ako, napag-iwanan na, napaglipasan na ng panahon, naunahan na, wala na akong chance. Pero may sasabihin po akong paalala sa atin. Tao lamang ang under ng time, not God, nor His promises. Hindi po nagsusuot ng relo si Lord. Sabi ko, hindi nagsusuot ng relo ang Diyos. Bakit gan tao kailangan may relo? Wala eh. Bound tayo o nakabind tayo sa oras eh. Kailangan nating maging watchful sa oras. Kaya pagka may nakikita kayo dyan sa likod, naggagagayan na sa akin, ibig sabihin, OT na ako. Oras talaga eh. Hindi, minsan yung oras, hindi mo kakampi. Ayoko naman sabihin kalaban, pero hindi talaga siya kakampi minsan. Yung oras, madalas hindi makisama. Pero, ibahin mo si Lord. Si Lord, hindi under ng oras. Kaya hindi niya mister pang magsuot ng relo. Hindi siya kinakabahan sa oras. Yung iba kasi, pagka magkakwarentahan at single pa, kabado na. Ibahin mo si Lord. Si Lord hindi kinakabahan sa oras, hindi kinakabahan sa panahon. Yung mga young professionals, pag nagmi-mid-20s na parang wala pang nangyayari sa karir, nalulungkot na, natatakot na. Diba? Lalo na pag nakikita yung mga kabatch nila na namamayagpag naghahari na. Ibahin mo si Lord. Habang tayo'y nagsasabing, it's too late. Si Lord naman sinasabi, just right on time. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, hindi kabado si Lord sa oras. Yun ang kaibahan natin eh. Yun ang pagkakaiba mo at ni Lord. Yung iba, ayaw ipaalam yung edad. Diba? Pag tinanong, uy, ilang taong ka na sa birthday mo? Ako? 29. Parang last year, 29 ka na rin. 29 ka pa rin? Oo, mga 29 plus shipping fee. Ganon. Ginawa ng parcel eh, Mga 29 daw plus shipping fee. Ayaw nang sabihin ng edad. Pero si Sarah, wala eh, talagang ang linaw, naka-record, 90 years old. At imaginein mong si Sarah, kung paano niya sasakyan yung sinasabi ng Panginoon. 90 years old, magkakaanak ka, imaginein mo 90 years old, first time mommy. Yung mag-chat-chat sa'yo, hi moms, normal ba talaga yung sa unang pagpapadede ay sumasakit yung nipple? At tiningnan mo naman, sis, ba't naman sobra namang kapilter ng profile pic mo? Ba't naman ang tanda ng profile pic mo? Paltan mo naman. Sasabihin sa'yo, moms, 90 years old na ako. First time mom, 90 years old. Diba? Masasakyan mo? Ano pa? Imaginein mo, kung magbubuntis si Sarah, nai-imagine niya, magbe-baby shower. Sa tingin mo, sino mga bisita niya? Lahat senior citizen. Diba? Baby shower, Dagsa, senior citizen. Sasabihin ng mga tao, may ayuda. Huwag ka, baby shower yon. Sa pag nagtutugtugan na, nagpa-party na, Ige, sayaw mo, kaya mo pa iyan. Banatay, gay!
Gender reveal. Ano? Inabot na ng bukas, hindi pa napipihit yung paper. Ano ga? Nasabi ng babae eh. Hindi mo pa napipihit yan. Kuha lang gulukat, babaakin na lang. Bigyan ng tubig. Kaya hindi mo masisisi si Sarah. Paano niya sasakyan ito? Pero ngayon, binubuksan ng Panginoon ang paningin natin, ang ating mga spiritual eyes. Si Sarah lang ang tumanda, hindi ang pangako ng Diyos sa iyo. Edad lang ang tumatanda. Pero ang prayer ko, at ito ang will ni Lord for us, ang prayer ko'y yung faith mo nananatiling bata, malakas. Are you there? Kaya nga ang gusto ni Lord sa atin, childlike faith. Ang problema kasi, mabuti yung bata eh. Habang bata at nananampalataya, ang bilis maniwala, ang daling maniwala. Diba? Sabi ko kahapon sa mga anak ko, gagawan ko kayo ng parang mango bravo ng kontis. Parang lang. Eh meron ho sa aming yung, alam niyo ho yung apple menggugan tawag daw. Yung mangga siya na maganda, bilog na bilog, pag nahihinog, pula. Ay meron hong binagbigay sa amin hinog na hinog. Hindi ka naman hoy may ano yun, anong ang tawag do sa aftertaste noon? May, basta yung pag sa dulo, parang atangya, yung basta yung may something na aftertaste siya, hindi siya kagaya ng ibang mangga. Pero na-discover ko ho, pag siya ho malamig, frozen, masarap, nawawala yung ganung lasa. Alam ko na. So nagdurog ho ako ng Graham crackers. Tapos ho, meron hong nagbigay sa amin nung nakaraan ng Nutella. Yung pinagsama-sama ko lang ho yun. Pila ho yung dalawa eh. Nung naglaon pati yung ina, sinusubuan ko na. Ayos din daw. Pero anong point ko? Ganun ang bata eh. Ang daling maniwala. Pero bakit nga ba ang tao, kahit Kristiyano, pag umiidad na, ba tayo nag-a-analyze, tapos sa dami na ng mga naranasan sa buhay, sa dami na ng mga disappointments, rejections, mga no. Para bagang tayo'y nadala na. Para bagang tayo, parang, ayoko na. Ayaw ko na. Wala na rin. Hindi na mangyayari rin. Para bagang, di mo na masakyan. Sa dami na rin ng iyong pinagdaanan. Pero ito ang hinihiling ng Panginoon sa atin. Ito rin ang prayer ko sa atin. Umiidad lang ang edad. Pero ang prayer ko yung pananampalataya na nanatiling bata. Amen? Hindi na-expired ang promise ni Lord. Maaaring date mo ay June na. Ano? Pero yung promises ni Lord, hindi na-expired. Pastor, katagal-tagal naman na eh. Katagal na. Mangyayari pa kaya ho? Habakkuk chapter 2, verse 3. Though it linger, wait for it. It will certainly come. Bagamat nagtatagal, intay-intayin mo lamang. Bakit? Siguradong magaganap iyan. Kasi nga yung iba bumibitaw na agad. Nakikita nyo ba yung isang napakagandang illustration sa internet? Ang alin po, Pastor? Yung may naghuhukay ng diamond. At isang hukay na lang pala'y diamond na'y saka pa sumuko.
Ilan taon na ho ang founder ng McDonald's nung sinimulan niya ang McDonald's? Gaano katanda na ho ang founder ng KFC? Kung nakikita niyo ho ang logo, siguro na may makakikita ninyong may edad na. Ang tawag nga ho ni Elise doon ay Flying Grandpa. Yun yung logo ng KFC dahil mataas hong gayon. Ang tawag ho ng aking pangalawang anak, Flying Grandpa. May edad na. Kaya hindi ka malilimitahan ng edad mo. Pastor, ikatagal na di wala na. No. Gusto ko makita nyo ito. A delayed dream is not a dead dream. Delayed lang siya, pero hindi patay. Sabi ko, delayed lang, pero hindi patay. Kaya never stop dreaming. Habang buhay, may pag-asa. Pangalawa, mabilis lang naman ito. Huwag mong tawanan ang hindi mo kayang panampalatayaan. Sinong nananampalatayang ikaw ay gagawin ni Lord na multi-millionaire? Oh. Yung iba hindi mag-amen. At sa isip, sa tamad na rin ang katabi ko. Yung iba naman, masipag naman na re. Ialang ano ba namang naabot ng pinag-aralan na re? Sabi naman ng isa, full-time housewife. Paano mangyayari yan? Sa bahay lang yan nakapundo sa bahay. Paano magiging multi-millionaire yan? Ngayon, ito ang lesson. Kung di mo kayang panampalatayaan, ay huwag mong tawanan. Dahil baka magulat ka. Or worse, baka mapahiya ka. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, lahat ng tinatawanan ka sa pinananampalatayaan mo. Mamamangha sila kay Lord at mapapahiya sila. I am declaring in Jesus' name na the Lord will raise up multi-millionaires in Jesus, the Anointed One Church, San Jose. I said multi-millionaire. Ako hinahihinaan na kasi ngayon sa milyonaryo, sa totoo lang. Kwentahin ninyo ang gastos ninyo sa isang buong taon, and nearly million na yon. Lalo kung nagpapaaral ka, maniwala ka sa akin. Ay nasa saan? Ay di naging na-turn na into asset, nakapag-aral ang anak mo, meron kang mga properties, etc. Pero marami rito hindi lang nila nare-realize pero millionaire na sila. May mga pinipintasan lamang dahil gagarning kalaki lang yung lote, pero ipakwenta nyo ngayon ayon sa balor ngayon ng lote. Magugulat ka kung gaano kalaki na ang property mo. So kung millionaire lang ang tatargetin mo, mahinang target yon. Marami ng millionaire ngayon, hindi lang alam ng iba. Targetin mo yung multi-millionaire. Ano? Sobra na talaga yung move ni Holy Spirit, natatouch na si Mithi. Ano? Iyong libangin muna anak doon at nang matuwa rin pati yung pamangking ko doon. Okay. So, malaki ang pangarap ni Mithi, huwag niyong tawanan niya. Ano? Talagang yan magugulat kayo sa gagawin ni Lord sa buhay ng batang yan. Balik tayo sa story. Ngayon, pinagtawanan ni Sarah si Lord. Hindi naman tawang-tawang talaga, pero sa isip, naririnig ni Lord lahat. Sabi ni Lord kay Abraham, ay ba't nagtatawa yung iyong asawa? At idiniin, Genesis 18:10. I will surely return to you about this time next year, and Sarah, your wife, shall have a son. Diniin yan ang sinasabi niya. Sa verse 10,
At sa verse 11, binanggit po doon na si Sarah ngayon nakikinig. And on verse 12, ito na ho ang nangyari. Genesis 18:12, tumawa si Sarah sa kanyang sarili at nag-isip-isip, sa katandaan kong ito, masisiyahan pa ba akong sumiping sa asawa ko na matanda na rin para magkaanak kami? Sabagay, di kinapatawa na lamang. Bakit? Hindi niya mapanampalatayaan. Maniwala ho kayo sa akin, pag hindi ho namumuhay sa pananampalataya ang makakarinig ng mga deklarasyon natin na payayamanin ka ni Lord, matatawa. Matatawa. Testingin ninyo mamaya paglabas. Yung pagsakay mo ng jeep, sabihin mo sa lahat ng katabi mo, lahat ng katabi kong naririto, payayamanin kayo ni Lord. Tawanan ng mga yaw. Tapos ibibidyo ka pa. Tapos sasabihin sa driver, Manong, alalayan niyo ho kami din eh. Alangan ho aray. Natawa ho si Sarah hindi dahil sa nakakatawa. Natawa siya kasi imposible. Minsan kasi tayo ganun din. Sabi halimbawa sa atin nung nagpipreach, magiging successful ka. Ano naman sabi mo? Ha 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 ha. Naalala ko nakita ko si Juris Oh. 'Di ba? AI na AI no? Ha 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 ha. Yayaman daw ako. Ha 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 ha. Ay, magkaka-business ka. Ha 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 ha. Magkaka-business daw ako. Tapos yung mga 40-han na, magkaka-love life ka na finally. Ha 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 ha. Diba? May mapapaibig pa daw sa akin. Imposible sa tao, pero hindi kay Lord. Huwag mong idamay ang Diyos sa limitasyon mo. Yun ang nagiging problema kahit ng Kristiyano. Yung limited siya, pinaparalyze siya ng limitation niya, idinadamay pa niya si Lord. Which is hindi naman mangyayari. Dahil sa pagtawang iyon ni Sarah, ito ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Genesis 18:14. Is anything too hard for the Lord? Kita ninyo. May mahirap ba sa Panginoon? Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, dali, tanong mo, partner! May mahirap ba kay Lord? Ano sagot? Ano sagot? Wala! At inulit niya lang uli ang kanyang sinabi nung una, I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son. Tindi na rin. Next year na agad. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, next year na agad. Yung punong-puno ng pananampalataya. Sige, yung punong-puno ng pananampalataya. Sabihin mo dyan sa iyong katabi, habang nasa isip mo, yung big dream mo, sabihin mo dyan sa katabi mo, next year na agad. Ay, hindi pa masakyan ng iba. Nako! I-grab nyo itong pagkakataong ito. I-grab nyo ang pagkakataong ito. Bakit? Ang word ay na-preach. At may purpose si Lord kung bakit, kung hindi nyo pa napapansin, ilang linggo na tayong ganito ang tema. Sabihin mo ngayon sa katabi mo habang iniisip mo yung big dream na binubuhay ni Lord sa puso't isip mo, sabihin mo, next year na agad. Next year na agad. Woo! Luke 1:37, for nothing will be impossible with God. At yung sinabi niya kanina, idiniin din niya in Jeremiah 32:27, is anything too hard for me? Naghahamon po ang Panginoon ngayon. Gusto niya na ang mga anak niya'y
mangarap at mangarap ng malaki. Meron hong mag-ama, sabi ho nung anak na bata doon sa ama, tatay, pagkakalakas ho ng ulan, o ayan na, ay natulo ho sa tapat ng rep. Ay papaano pong ililipat ito'y kabigat? Sabi nung anak. Sabi ng tatay, oo nga, natulo. At pagkatapos ng ilang segundo'y pagsulyap uli ng anak, nailipat na ang rep. Sabi nung anak, tatay, imposible ho yan, kabigat. Ang sagot ng anak, oo, imposible yan sa iyo. Bakit? Dahil may malaking kaibahan ang strength o lakas nung ama at nung anak. Ngayon baka iniisip mo, Pastor, imposible po para sa akin ang hinihingi ko, ang pangarap ko. Imposible sa iyo, hindi imposible kay Lord. Kasi magkaiba kayo ni Lord ng lakas. Lalak daw tayo, Genesis 21. At ano makikita natin dyan, verses 1 and 2, shinortcut ko na. The Lord did for Sarah exactly what He had promised. At ginawa nga ng Panginoon. Sabi ko, ginawa nga ng Panginoon. Eksakto sa kung anong pinangako niya kay Sarah. Sabihin mo nga ulit dyan sa katabi mo, dali, sabihin mo dyan sa katabi mo, partner! Next year na agad! Hindi ko alam kung ano nasa isip mo. Basta ang alam ko, alam mo at alam ni Lord, nagkakaintindihan kayo. At ngayon, sinasakyan pa ng katabi mo ang pinananampalatayaan mo. Kaya nga pwede, sabihin muli sa katabi mo, next year na agad! Grabe na ito. The Lord did. Sabihin nga nating lahat, the Lord did. Isa pa, the Lord did. Ba't ko ito dinidiin sa inyo? Ang sabi po riyan, hindi si Sarah ang gumawa. Hindi si Abraham. Si Lord. Kaya wag mong isipin kung paano mo gagawin. Wag mong isipin kung paano mo maaabot. Huwag mong isipin kung paano ibibigay sa iyo ng magulang mo, ng anak mo, o nung sino mang kandidato o politiko. Ang isipin mo ay ito, si Lord ang gagawa. Another good news. Gustong-gusto ni Lord na mangarap ka ng malaki at matupad yun sa buhay mo. Paano ko nasabi? Kung ayaw na ni Lord na mangarap ka pa ng malaki sa buhay na ito, di sana'y kinuha ka na niya. Make sense? Kung ayaw ni Lord na mangarap ka ng malaki sa buhay na ito, di sana'y kinuha ka na niya. Ano pang paggagawin mo rito? Tatangla. Sa mga hindi ho Batanggenyo, yun hong tatangla ay tutulala. Ano bang gagawin mo rito? Magse-self-pity? Mahirap ako. Bibili po tayo ng bagong mixer. Lord, naunawaan mo naman ako. Mahirap ako. Bibili po tayo ng lote. Lord, naunawaan mo naman ako. No, mahirap ako. Eh ano, yun na lang ang gagawin mo ng gagawin dito. Uwi na kay Lord. Sayang lang ang upuan. Are you there? Pastor, ayoko pa pong umuwi kay Lord. Then dream big again. Huwag mong tingnan kung gaano ka-imposible. Tingnan mo
kung gaano ka gusto ng Diyos na mangarap ka ng malaki. Kung gusto ni Lord, pabor yun sa'yo dahil yun mangyayari. Ephesians chapter 3, verse 20. Now to Him who is able, everybody say, Him who is able. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Sa Kanya na may kakayanan na gumawa ng di masukat at higit sa lahat ng kaya nating hingin o isipin. Your God is able. Our God is able. Kayang-kaya yan ni Lord. Paano ko nasabing gustong-gusto ni Lord? Dahil kayang-kaya niya. Sa hirap gustuhin ng di mo kaya. Sabi ko, sa hirap gustuhin ng di mo kaya. Pero ngayong nauunawaan mo, bagamat di natin kaya, imposible sa atin, pero ngayong nauunawaan mong kaya ni Lord, napakadali para kay Lord na gustuhin yon para sa'yo. Sabi po ni John Maxwell, I believe God wants us to dream and to dream big because He's a big God who wants to do big things, and He wants to do them through us. Naniniwala daw po si John Maxwell na gusto ni Lord na tayo'y mangarap at mangarap ng malaki. Dahil ang Diyos natin ay malaki at meron siyang mga malaking layunin at gusto niyang gamitin niya tayo para maganap yung malalaki niyang layunin na yon. Everybody say, big plans. Ngayon naman sabihin mo, big purpose. Big purpose. Kaya ngayon, sino ang gustong magkaroon ng big dream? Kasi baka meron dito, na-steer na yung faith mo. Gusto mo na uling mangarap, pero gusto mo na uling magkaroon ng pangarap na malaki. Pero hindi mo pa rin masakyan, hindi mo masapa. Because of your age, because of your status in life, I don't know kung ano man ang pinagbabasihan mo. Ngayong, itong number 3, ito ang tutulong sa iyo para mangarap ka uli ng malaki. Number 3. Para magkaroon ng big dream, magkaroon ng big purpose. Para magkaroon ng big dream, magkaroon ng big purpose. Hindi ka na talaga mangangarap ng malaki kapag ang iniisip mo lamang ay ang iyong sarili. Ala, nakakakain din naman ng higit pa sa 3 beses sa isang araw. Napapapasok ko din naman ang aking mga eskwela. Nakakatulong din naman pakaunti sa nangangailangan. Di naman nagkukulang labis pa naman. Ayos na aray. 'Di ba? Pero kung malaki ang pangarap, kung malaki ang purpose mo, lalakihan mo rin ang pangarap mo. Ito po ang dream ng inyong pastor. Gusto ko pong magkaroon tayo ng minimum of 2,000 square meters na lote. Sabi ko minimum. Dito ho, sa kabayanan ng San Jose. Ayaw ko sa mga duluhan. Marami na ho nag-o-offer sa akin, mga natunuan. Napakalayo. Gusto ko dito sa kabayanan. Target ko, Don Luis. At ang dream ko po, matayuan ho ng church building na kayang mag-accommodate ng at least 1,000. At least. Maliit ho loting yon,
Kapag ang target nyong building ay gayong kalaki, aywang, kung nasasakyan niyo ako, ang prayer ko masakyan niyo ako. Dahil ito ang gagawin ng Panginoon. At dahil yun po ang big purpose na inilalagay ni Lord sa puso na inyong lingkod, hindi po pwedeng ang aking dream ay maliit. Dahil big ang purpose, dapat big ang dream. Kaya alam niyo po kung ano ang prayer ko? Lord, gawin niyo po akong multi-millionaire. At pangarap ko pong maging multi-millionaire. Bakit? Para ako po ay makatulong ng malaki para maabot yung big dream na yon sa bayan ng San Jose. Nung una ako'y nalulula sa pangarap ko. Kasi isip ko, labis-labis, aanhin ko ang multi-million. Nag-i-imagine ako Kung halimbawa, ako'y may budget na 100,000 sa maghapon. Pag-aanhin ko gayaw. Di ba kapag may mga araw na sasadyain ko na lamang laglag ang 1,000 at nang mapulot na ng may gusto? Hindi ko na alam kung paano ko ubusin. Kahit pa paano nagka-ideya ako nung nakausap o nung narinig ko si Ella, meron daw steak somewhere in Manila na 35,000 ang order. Oh, di kahit pa paano, hawa na yon. Pag ako'y steak sa umaga, steak sa hatanghali, steak sa hapon, hawa na yung 100,000 ko. Kulang pa. Hindi man ako pwedeng laging steak, magtitibay. Di sasalitan mo rin ng bulang lang yan. Oh. Ikaw ka na may gagasta ng 50 mil sa bulang lang. Anong bulang lang ngayon? Anong point ko? Nalulula ako na ako'y magiging multi-millionaire dahil noon ang purpose ko'y pang sarili lang. But now, nauunawaan ko na. God is putting big dreams in our hearts because meron siyang big purpose. Last Sunday, kausap ko yung mga youth doon sa may labas. Sabi ko, balita ko, yung isang malapit na lote dyan, 2,000 square meters, pinagbibili na raw. Oy, talaga po, Pastor? Oo. Ano daw siya? 10,000 per square. So, yung 2,000 square ay 20 million. Wala nang kumausap sa akin. Parang umaagwat na sila ng... Pero, napabalik sila sa sinabi ko. Sabi ko, kakaunti yun. Imagine ninyo, 20 lang tayo na tigwa 1 million. Medyo naliliyo-liyo pa yung mga bata. 1 million. Tapos sabi ko, at kung nalalakihan kayo, naku, garni, lalo na, masasakyan nyo are. 40 lang na taong tigpa 500. Nagbabago na ang isip nila. Oh, oo nga, no? Hindi naman sa pag-ano, ngayon, what is 500? 500,000? Maniwala kayong magkwenta kayo, mas malaki pang nagasta nyo sa isang taon kaysa sa 500,000. Akala lang kasi lagi natin, ang laki. Maniwala ka, lampas pa ang gastos mo doon. Kadali-dali na talaga ngayon. Una, blessed tayo. Sabi ko, blessed tayo. Yes! Padalawa, hindi na kasi iba na ang value ng pera ngayon. Yung 500,000, hindi na yun malaki ngayon. Nakakaliyo lang dahil nasanay tayo pag maraming zero. Nakakaliyaw. Pero ang totoo, yung 500,000, mag-attempt ka magpagawa ng bahay, budget mo 500. Naku po, ano yung tsura niyan? Swerte mo, mapataas mo pampader at mahilamusan man lang kahit manipes. Wala na. Kakaunti ng 500, lalo na sa mga Kristiyano. Kaya sabi ko, 20 million, mura na yan. Apat na pula ang na Kristiyano yung tigpa 500. Tayo nga ho'y nagto 200 dito.
Oh. Eh kung sa divide mo pa sa 200 yon, magkano na lang lalo yon? Di ba ka ikaw mo naman alay, 3 islat na ho ng aking pastor at nang may dating sa akin, wala na, hindi ko napakaramdam yan. Hello? Kayo'y wag laging nag-iisip ng, come on! Ang laki-laki ng pangarap ng Diyos sa bayang ito. Naghahanap lang si Lord ng makakasakay sa pangarap niya. And be that person na sasakay sa pangarap ni Lord. Alam niyo ba, maraming scholars ang nagsasabi at nagkakasundo na ang promise and dream ni Lord for Abram ay unang ibinigay sa kanyang ama. And what's the name of the father of Abram? Ha? Assignment nyo yan. Ha? Nasabi ko na yun sa mga life group ko eh. Kumbihira talaga naman. Assignment. Una daw. Wala pa naman silang proof eh. Pero una daw ibinigay. Ang problema, hindi nasakyan ng ama ni Abram. Hindi nasakyan. At nanatili siya sa lugar nila at doon na siya namatay. So, kay Abram ibinigay. At dahil iba ang mindset ng ama, ano ang sabi ng Panginoon kay Abram? Iwan mo ang iyong ama. Hindi niyan masasakyan ang sa pasasakyan ko sa iyo. Kukontrahin ka lang niya. I-discourage ka. Iwan mo ang tahanan ng iyong ama at pumunta ka sa lugar na sasabihin ko. Nasakyan ni Abram at naging super blessed si Abram. Church, naghahanap ang Panginoon ngayon ng sasakay sa pangarap niya sa church na ito at sa bayang ito. Ang prayer ko, ikaw na yon. Masakyan mo ito. Para magkaroon ka ng big tree, magkaroon ka ng big purpose. Ano ang purpose ni Lord? Ang marami ang makakilala sa Kanya. Genesis 21:6, God, sabi ni Sarah, God has made laughter for me. Everyone who hears will laugh over me. Lahat ng makarinig matatawa. Pero hindi naman yun natapos dun eh. Lahat ng makarinig na may matandang nagbuntis pat ng anak, matatawa sa una, pero mamamangha sa Panginoon sa dulo. Ang big purpose ni Lord ay ito, ang marami ang makakilala sa Kanya. Psalm 126 verses 1 to 3. Basahin po natin, malapit na po ako matapos. When the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dreamed. Para tayong yung mga nangarap. At ano daw yung mga nangangarap? Ano daw yung mga may malalaking pangarap? Verse 2, our mouths were filled with laughter. Tingnan nyo, mga may pangarap, masasayahin yan, may nilook forward, nagiging fuel yan sa kanyang everyday na gawain. Tingnan mo ang walang pangarap, para robot yan, para sumbay, yung walang pangarap. Gigising, kakain, magtatrabaho, it's Stefano. Yung ganon. Kung kilala nyo yun. Makagayon lang lagi. Umulaga lang kayo. Walang motivation in life. Basta buhay. Pero ang may pangarap, yung may pangarap at malaking pangarap, buhay lagi yan. Lagi yang may nilulook forward, may goal. Our tongues with songs of joy. Pakanta-kanta yung mga may pangarap. Yung walang pangarap, puro padaing yan. Buhay, buhay. Pag Lunes, Lunes na naman. Pag Martes na naman. Nayamot na yung katabi. Sunod-sunod yan. Ang may pangarap, pakanta-kanta lang yan. Ano? Diba? Nung Lunes, this is the day that the Lord has made. Nung Martes, ibahin mo naman. This is the day that the Lord has made. Di ba?
Sana ipakanta na uli ng worship team yung mga kantang yun. Ano? Nakakamiss na eh. Okay. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. Anong napansin ninyo? Yung mga nangarap, tinupad ni Lord ang kanilang pangarap at ano ang purpose? Masabi sa lahat ng nasyon na ang Diyos ay dakila na gumagawa sa kanilang mga buhay. Alam mo ba kapag nangarap ka ng malaki, Kristiyano, at natupad iyon, mapapapurihan ng iyong Panginoon. And in verse 3, the Lord has done great things for us and we are filled with joy. Diba? Mababalita, halamuga. Yung anak ni Kuwam, CPE na. Ano daw? Ano maray? CPE. Anong CPE? Certified Public Accountant. Ay bakit Oo nga. CPA. CPA nga. Pag CPA kasi ikaw naman palibasa hindi ka nag-aral. CPA, Certified Public Engineer. CPA yawn. Ay basta, ay pumasa, yayaman na mga yayaman na. Alam mo, yun pabagsak-bagsak yun nung una. Siya nga, wow. Alam mo, ang balita, hindi ka updated Dami mo lagi nilalabay na, ulan naman. Aray! Ang balita ko doon, sa Tuklaw, kaya yan simulang nagpasanggayaan, nagkapangarap ulay, nung yay nag-born again. Ay nangarap ulay. Gayong ga. Ay tinatanong ko kung saan nagsisimba nga. Ay may kapilya ga doon, sa Don Luis daw. Kita daw na tayo mangangarap ulay, baka ako magkakajuwa pa. Pag yung pangarap mo na inline sa purpose ni Lord ay tinugon at ginanap ni Lord sa buhay mo, mababalita ang Diyos. Alam mo kung bakit hindi masyadong nababalita si Lord? Wala ka na kasing pinapangarap. O ibahin mo naman. Kita mo yung pinagawang bahay ni Kumaray? Ang laki. Alay, baka may illegal. Alay, wala. Mag-i-illegal pa naman yung edad ng mga mag-asawang iyon. May makakapag-illegal pa. Ay, isa lang ang nakita ko, pabuhat ng mga iyo'y nagla-life group, nagbo-born again. Pinayaman ng Panginoon at balita ko, ang mga kasamahan niya sa church, yung mga na-attendo sa JA1 San Jose, mayayaman lahat. Nababalita ang Panginoon at ang gawain ng Panginoon kapag may pangarap pang isang Kristiyano, may Kristiyanong nangarap at natupad. Come on, dream again. And dream big. Yung mababalita, tama naman na yung, ang mga pangarap naman ang pangarap ko ay mapalitan na ang kalderong aray. Yung gano'n may mababalita. Ang pangarap ko ay mapalitan na butang aray. Mababalita ka naman yan. Lakhan mo ang pangarap mo, yung mababalita. Amen ka, Brother Jordan? Amen ka, Tatay Ises? Lakhan po natin ng ating mga pangarap. Pastor, paano gagawin ko diyan? At dito na ako magtatapos. Worship team, please. I-inline mo ang pangarap mo sa purpose ni Lord. Example. Nung hindi pa ito naririnig, gusto kong maging engineer. At di kong kakaluluubin ni Lord, bahala na si Lord. Ako, gayon ang mga salitain. Nung narinig na ang teaching na ito, Lord, gusto ko pong maging big time, multi-millionaire.
maraming projects na engineer para ako po ay makasupport sa gawain ng Panginoon at mas marami po ang makakilala sa iyo. Lakihan mo ang pangarap mo na dapat in line sa malaking purpose ni Lord. Gusto ko po na maging big time na businessman, businesswoman. Bakit? Para susuportahan ko po ang mga life group leaders para sila ho'y hindi na mahirapang mag-invite at mag-win at mag-disciple. Ako po'y magwo-work abroad at magpapayaman po akong husto sa biyaya ni Lord. Hindi lang para sa aking pamilya, kundi para masuportahan ko po ang gawain ng Panginoon sa aking local church. Pastor, kaya gayan? Kaya ni Lord. Kapag kumilos ang Diyos, ang dating hindi kaya yan ay nagiging kwento ng kanyang kaluwalhatian. From hindi kaya yan to kwento ng kanyang kaluwalhatian. Now, I know God is here. He's here. Kanina pa. At binubuhay niya ang mga pangarap mo. Ano yung mga pangarap mo noong naisuko mo na? Business ba yan? Is it your calling? Sa mga single na medyo, alam nyo na, love life? Sa mga may sakit karamdaman o maaaring sa iyong mahal sa buhay, healing? Sa mga life group leaders or mga may nagkatiwalaan ni Lord ng ministries, your ministry? Ngayong araw na ito, hindi ka lang iniimbitahan ni Lord na mangarap. God is inviting us na mangarap uli at mangarap ng malaki. Pastor, hindi ko po kaya. Alam niya ni Lord. But remember this, if God gave the promise, God will also provide the courage and power to fulfill it. Kung ang Diyos ang naglagay ng malaking pangarap na yan sa puso't isip mo, siya rin ang magbibigay sa iyo ng tapang at kakayanan na maabot yan. Church, dream big again. May I invite everyone to stand up, please? Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working.
when I don't see it, you're come on! working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Lahat ng may never malaking stop pangarap, working. sabihin mo, even when I don't see it, you're working, Lord! Even when I don't feel it, You're working, Lord! never stop. You never stop working. You never stop! You never Oh, stop come on! working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Meron dito gusto mag-try again. Nag-fail ka na noon at akala mo yun ang destiny mo. But God is telling you right now, nag-fail ka lang pero hindi ka failure. At binubuhay ngayon uli ni Lord sa iyo yung pangarap mong yan. At nagbibigay ang Panginoon sa iyo ng masaganang biyaya ngayon to try it again. And this time, mas matindi ang pagsamang gagawin niya sa iyo, says the Lord. Meron dito, multiple times ka nang nag-attempt ng iba't ibang klaseng negosyo and lahat yon hindi nag-succeed. Pero ang pangako ng Panginoon sa iyo ngayon, ibang panahon ito, anak. Ibang panahon ito. Yon ay mga nakaraan ay panahon ng pagtuturo, panahon ng pagtutuwid. And now, na ikaw ay nasa akin na, ito na ang panahon. Ito na ang panahon. The Lord wants you to start again and to trust Him again. Meron dito, iba yung course na gusto mo sa kinuha mo. Maybe yun ang gusto ng magulang mo. And now, the Lord is telling you, tuloy, as you honor your parents, you're honoring me, and I will bless and prosper the works of your hands. Tuloy. Panahon ng pagbibigay sa magulang at pagkatapos, panahon mo naman. Kunin mo ang gusto mong kunin. Gawin mo ang gusto mong gawin. Meron dito ang laki-laki ng dream mo nung dalaga ka pa, nung binata ka pa. Pero medyo nagbago, medyo parang pakiramdam mo na diskaril nung nagkaasawa ka na at nagkapamilya. But now is the right season. Gusto ni Lord na yumaman ka ng higit sa iyong pangangailangan para sumagana ka sa mabubuting gawa.
para ikaw ay makabilang sa mga end time financiers ng gawain ng Panginoon. I am declaring open heavens. I am declaring new open doors of opportunities. Nakakakita ako ng mga bukas na pintuan. Bukas na pintuan. May pintuang lokal at may pintuang international. Pastor, maiiwan ko po ang life group ko pag nag-abroad ako. Don't worry. The Lord will supply another life group leader for them. Tuloy ang pangarap na malaki dahil may purpose ka ng malaki ngayon. Pastor, baka hindi na ako makapag-life group abroad. Do not forget what God promised in His Word. His gifts and His calling ay irrevocable. And the Lord will let your calling follow you wherever you go. Sabihin mo ngayon kay Lord, Lord, ito po ang big dream ko. I-inline nyo po sa big purpose ninyo. Ngayon, habang nakataas sa iyong mga kamay, sabihin mo kay Lord ang big dream mo. Come on. Bukas ang langit, ang Diyos nakikinig. At kahit hindi mo pa talaga lubos na mapanampalatayaan ngayon, hindi mo pa lubos na masakyan sa ngayon, bibiyayaan ka ng Panginoong masakyan ng pangarap na yan, na inline sa pangarap ng Panginoon, nang sa gayon, maluwalhati ang pangalan ng Panginoon sa buhay mo. Palang nagpapasalamat na po kami sa katugunan ng aming mga ipinalalangin. Salamat, Lord, for fulfilling the big dreams na kayo rin mismo naglagay sa aming mga puso. Thank you dahil ini-inline nyo po ito sa big purpose po ninyo para sa aming mga buhay. Thank you, Lord, sa tapang na gawin uli at simulan muli. Salamat po sa kalakasan, sa provision, for everything, O Lord. Thank you sa pagbuhay niyong muli ng aming mga pangarap. Mangangarap kami at lalakihan namin ito dahil malaki ka ang Diyos sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo. Praise God! Sa biyaya po ng Lord, we will dream big again. Amen. And dahil we have a miracle-working God and He is our provider. Amen po.
Amen. Kaya hindi po natin maiiwasang tayo po ay magbigay kasi nakaranas din po tayong mabigyan ng Lord higit pa sa ating inaasahan. Amen. So today po, let us give with a cheerful heart, knowing na si Lord po ang ating provider. Sige po, ang ating pong blue envelope ay para po sa ating tithes, ang white envelope po ay para po sa ating offering, at ang green naman po ay para po sa ating mga first fruits. Sige po, let's pray. Lord, thank you so much po for this kind of privilege na makapagbigay sa Diyos na katulad mo. Thank you, Lord, dahil ikaw po ang miracle working God namin, oh God. Salamat, Panginoon, because you are our way maker, our promise keeper, Panginoon. Lord, tanggapin niyo po ang aming offering today, ang aming tithes, ang aming first fruit as an act of our worship and obedience to you, O God. At patuloy po naming nire-receive ang pangako mo, Panginoon, na bubuksan mo ang durungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapalang walang sukat kalagyan. Maraming salamat po. All the glory belongs to you. We love you. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Lord, maraming salamat po sa kakayanan at kagustuhan na makapagbigay. Tanggapin niyo po ang aming mga kaloob na ito bilang aming pag-ibig at parangal sa iyo. In Jesus' name, amen. Lord, bless niyo rin po ang bread and juice na gagamitin po namin sa communion. Patuloy niyo pong ipaalala sa amin yung napakatinding love na ipinakita niyo po sa cross. In Jesus' name we pray. Amen. Lahat po ng meron ng bread and juice ay ini-invite ko po tumayo at sabihin po nating lahat, Ama naming Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, kayo po ang aking Diyos, kayo po ang aking Panginoon, kayo po ang aking tagapagligtas. Maghari po kayong lubos sa akin, tinatanggap ko po kayo, pumasok po kayo sa puso ko, sa buhay ko, at huwag nyo na po kong iiwan magpakailanman. Kainin po natin ang bread na sumisimbolo sa kanyang katawan. At inumin po natin ang juice na sumisimbolo sa kanyang dugo. Ayun, sino po ang mga na-bless? Amen. Come on, let's stand up po and let's declare God's victory because He is good. God is good. And all the time. Come on, let's sing. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good to me. You turn my mourning into dancing, put on my rocks, blow me with laughter, and I will rise, and I will praise you, I sing, and not be silent. Sing it again. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. You turn my morning
us pray po. Truly, O God, that we are giving thanks to you. Lord, we are thanking you po for these wonderful words of yours. Lord, thank you na na-remind kami for dream big again. Lord, we pray na kung paano nyo po ipinakita sa amin ang big dreams na ito ay you clearly show us then na yung big purpose namin in life. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dahil you are a promise keeper that right now, ito po ay ito po ay answered prayer na ng bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And Lord, we are thanking you din po sa ginamit mong instrument ng paghahatid na yung mga salita kay Rev Ralph. Lord, patuloy niyo pong i-bless siya at ang kanyang family. And Lord, ang bawat isa, we pray na hindi lang po ito narinig, kundi ito po'y madala namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng papurit pagsamba in Jesus' name. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. May He lift His countenance upon you and give you shalom. At habang nakataas po ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang pag-ibig ni Abba Father, ang biyaya ni Lord Jesus na ating tagapagligtas, ang pagsama ni Holy Spirit ay mapasa ating lahat ngayon, bukas at magpakailanman, at ang lahat na muling mangangarap at mangangarap ng malakit, tutuparin yun ni Lord sa inyong mga buhay. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you.